Ito yung kanyang statement na eksakto. Ito yung kanyang eksaktong statement. Ang sabi niya dito, so that still, all those rehabilitations, we only really started 2 years ago. Because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. So sinasabi niya, ang sinasabi ng presidente natin, sila lang ang magaling, yung panahon daw ni Pinoy at saka ni Duterte, wala daw nagawa. Pero noong panahon ng 2017, which is 1 year after manalo itong si PRRD, sabi niya, I spent the day with the Yolanda victims and for the first time in 4 years, I was inspired to see a resurgence in Tacloban. The housing programs have been greatly accelerated. Things are beginning to get done. You could feel the excitement in the way people smiled. Thank you, President Rodi Duterte, because of the sincere efforts made by this administration. The future of the ravaged areas now seem bright. So sinasabi nila ngayon, wala daw nagawa ang mga Duterte, pero way back, pinupuri naman nila yung mga Duterte. At isa po sa mga nagalit, mga bossing, ay yung kanyang ate. Ito yung sinabi ng kanyang ate sa sa issue na yan. Hindi ko nga alam itong magkapatid na to, bakit nag-aaway sila. Ang sinasabi ng kanyang ate, nahihiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban nung hinagupit kami ng bagyong Yolanda. Sa sinasabing wala raw silang nagawa. Unang-unang dumating noong 2013 ay si Mayor Duterte. 10 ng kanyang disaster brigade at itinuloy niya ang housing noong siya'y umupo bilang Pangulo. Nandun ang mga US Marines at iba pang mga sundalo, rescuers na Amerikano, ang donasyon at paglilinis ng Chuchi mula sa Taiwan at Manila, kasama ang napakaraming international relief organizations at mga samahan ng private businesses, pati na rin ang pamahalaang lokal ng pinsan kong si Mayor Alfred Romualdez at ang buong tropa ng Tacloban Leyte at iba pang probinsya damay din sa hirap. Paulit kong nagpapasalamat sa kanila at tuloy-tuloy kong tinatanaw na utang na loob sa bawat isang nakiramay at tumulong bumangon sa ang Yolanda. Alam kong marami pang kailangang gawin at umaasa ako magtutulungan ang national government at LGU sa dagdag pang mga programa ng ipapatupad ng Tacloban. So yun ang sinasabi ni Amy Marcos. Pero iba sinasabi ng kapatid. Sino kaya nagsasabi ng totoo sa dalawang ito? Hindi natin alam ha. Pero ito po, yung statement naman ni Sal Panelo patungkol dito, ayan, yung sa pahayag daw ni PBBM na tila mo walang nagawa si PRRD dyan sa pagbangon ng Leyte. Ito, play. The President must have been misinformed. Mukhang mali ang impormasyon na tanggap niya. The President must have been misinformed. Mukhang mali ang impormasyon na tanggap niya. So it is not accurate to say, and in fact, it is incorrect to claim that the Yolanda Rehabilitation Program nagsimula lang, according to President Marcos Jr., 2 years ago. At ang Aquino at ang Duterte administrasyon ay walang gawa kaugnay dito. Agad na pinasinungalingan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos matapos nitong sabihin na walang ginawa ang mga administrasyong Aquino at Duterte para maibangon ang lungsod ng Tacloban matapos itong bayuhin ng Super Typhoon Yolanda taong 2013. Well, it's always part of our continuing plan for the rehabilitation of what's happened, because even up to now, some of the governors, I was talking to them, some of the other officials, hindi talaga pa tayo nakapag-fully recover. Hindi pa natin masasabi na kapag fully recover pa na tayo sa Mahirap po kasi President Marcos na sa administrasyon ni Duterte maging fully recovered ang Yolanda, kasi hindi lang po yung yung Tacloban, yung Samar Leyte ang ibinabangon natin, nandiyan pa Marawi. Di ba? Yung Marawi hanggang ngayon hindi pa rin natin naibabangon.
O di ba napakatagal na nung ano na yun, napakatagal ng ground zero niyan pero hindi pa po natin napapaayos. So napakarami ng problema na kinahirap talaga ni PRRD noong panahon niya kasi nga tinan mo itong problema na to, problema po ito nung Aquino administration. Panahon nila nung napakaraming namatay rito, napakaraming nadali rito. Actually, pati nga DSWD ni Pinoy na sumalangit na ang kaluluwa na si Dinky Suliman, inasira-siraan pa nga ng mga ibibigay na ayuda dahil sobrang hindi talaga nila madala sa tao yung mga relief goods sobrang hirap ngayon. Pagkatapos ni Pinoy papunta kay PRD, putragis yan. Nagkaroon naman ng pandemic, nagkaroon pa ng mga gera-gera, pagsabog ng bulkan. Noong panahon ni PRD, lahat yata ng dilubyo dumaan. Ilang bulkan ang sumabog, ilang malalakas na bagyo na katulad ng Yolanda yung tumama sa Pilipinas. Meron pang pagkalakas-lakas ng mga lindol, meron pang ISIS maute. Tapos pagkatapos nagkaroon pa ng pandemic na tumagal ng halos 3 taon. So talagang kung i-expect mo na fully marirecover itong o marirehabilitate itong probinsya nyo, talagang mahirap sa panahon ni PRRD. Bakit? Kasi nga nung panahon na yan nakafocus na sila doon sa pagbabakuna, nakafocus na sila doon na yung pera i-divert from whatever project papunta sa libreng bakuna. Nakailang bakuna kayo? So, mahirap pero katulad nga na sinasabi ni Amy, hindi pa presidente si PRRD, tumutulong na siya na mag-rehabilitate ng lugar na yan. Ng nasa lantang mga lugar na yan, di ba? Pumunta pa nga si PRD diyan, umiyak pa siya kasi sabi nga niya yung Panginoon siguro natin must have been somewhere else when this happened. Kasi kung nandito ang Diyos, sana na iligtas niya itong mga to kasi ang dami talagang namatay at ang dami talagang naapektuhan, and PRD was really emotional looking at them, looking at yung devastation nitong Yolanda na to. Kaya imposible na nung siya ay naging presidente, hindi niya pagtutuunan ng pansin ito. Imposible yun. Gawa ng malapit sa puso niya to Mayor pa nga lang siya ng Davao, pumunta na siya dito para tumulong. It's just that we have to understand na nung panahon ni PRD, parang 3 taon lang siya na normal na naging presidente sa normal na sitwasyon dahil nga yung kalahati ng kanyang termino ay pandemic. Diba? Pero hindi naman yun ginamit ni PRRD ever na rason sa mga shortcomings niya. He may not be perfect, pero I would say na with all those things that happened in the Philippines nung siya'y presidente, swerte ng Pilipinas dahil siya yung presidente. Kasi kung ang presidente si Pinoy or ikaw, I don't think na kaya nating i-survive yung yung pandemic na yan. Yolanda. So that's still that we all those rehabilitation, we only really started 2 years ago because nothing was done. Ibig sabihin as in zero, nothing is zero. So zero, walang talagang nagawa. Hindi ba may mga pabahay pa sila dyan? Kahit sira-sira naman yung mga pabahay nila, di ba ang mahal-mahal? Di ba nung gumawa ng pabahay si PRRD dyan, ang gaganda? Di ba gumawa ng pabahay si PRRD, yung parang mga trailer na may kanya-kanyang mga CR? Natatandaan ko yun sa Yolanda yun, tama ba? O hindi ba gumawa si PRD ng kahit papaano medyo decente na mga bahay kasi yung ginawa talaga nila Pinoy, putang ina, parang bahay ng manok Yung ginawa nila Pinoy, paawid Di ba? Yung ginawa ni PRRD, ang gaganda nun magkakahiwalay yung mga bahay. Tapos isang bahay, isang pamilya, di ba? Ganun yung pabahay na ginawa niya. Paano mong sinasabi na zero? As in bokya, wala talaga. Kung walang ginawa ang Duterte administration, ba't buhay pa yung mga tao dyan sa Tacloban? Hindi ko maintindihan Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling si PBBM dito para i-discredit niya yung mga past administration dahil lang dito Kasi I'm sure, imposible naman wala magrereklamo ng mga taga-Tacloban. Magrereklamo mga taga-Tacloban, magrarally mga yan kung hindi sila pinansin ng gobyerno. Medyo talagang
ano to, medyo weird talaga ito. But katulad ng sinasabi ko, ewan ko, siguro itong sinasabi ni PBBM dito, ay nanggaling siguro na naman sa mga nakapaligid sa kanya. Kasi ang sweetik dyan, yung mga nakapaligid sa kanya, hindi naman si BBM eh. Yung mga chuwariwap niya, yun ang mga satanas dyan eh. In the previous administration, nothing was done in the administration before that. Yan, di ba, Bright Naria, yung mga container house, remember? O di ba? Ang gaganda nun, yung mga kulay puting ba, yung ginawa ni Pinoy, putya yan. Yung ginawa ni Pinoy, kahit nagbubulungan kayo sa kabilang bahay, maririnig kayo sa pangatlong bahay. Satanas talaga tong sila Pinoy eh. Mga buwisit talaga yung ginawa ni PRRD. Ano yun? Ano ba tawag nila sa mga ganong bahay? Single detached yun. Yung mga pinagagawa ni PRRD dyan na na pabahay. So, how long? 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. Sino bang makakalimot sa ginawang paghagupit ng super bagyong Yolanda? Nakita mo yan? Nakita mo yan? Kung hindi ni-rehabilitate ng gobyerno natin, ganyan pa sana itsura niyan ngayon. Durog pa sana ngayon yan. Eh hindi na maayos na dyan, nakakapag-rally na nga dyan ngayon. Oh. So ibig sabihin, umano na sila dyan. Umangat na sila dyan at saka, Diyos mio naman. Siyempre may mga local governments yan. Ba't pa nagkaroon ng mga local governments, mayor? At saka mga council dyan sa mga lugar nang yan, ay iaasa nila sa national government lahat. Di ba? Siyempre, ikaw bilang mayor, siyempre, ikaw na yung tutulong. Ikaw na mag-aahon ng magpapaayos nung mga nasiraan dyan sa lugar mo. Hihingin mo na lang sa palasyo kung ano yung kailangan mo. Sa Visayas, ang iniwang pinsala ng pinaka-nakamamatay na unos na bumayo sa Pilipinas, kumitil ng mahigit 6,300 buhay at sumira sa mga tirahan ng daan-daang libong individual. Si dating Pangulong Noynoy Aquino Nakita niyo, grabe yung devastation. Kaya nga sabi ni Bright Naray, ano yan, biglang gumaling sila? Tumubo na lang mga bahay nila basta-basta nang walang tulong ng gobyerno. Kalokohan naman yun. Medyo, naman yan, parang hindi naman na makatao yung statement na yan. ay naglabas ng Memorandum Order No. 62 Series 2013 para sa paglikha at mga tungkulin ng So, President kahit papaano may nagawa nga tong abnoy na to eh. Kahit papaano nakapagpatayo to ng bahay kubo kahit mga ilan lang. Oo, putragis yan. Hindi pa tinitir, yung mga pinagawang bahay nito ni Pinoy, hindi pa tinitiran, nasira na eh. Di ba? Kaya talagang medyo strong yung yung statement na yun ni PBBM, and hindi talaga natin alam kung saan siya nanggaling or anong pinaghugutan niya, bakit yun yung kanyang statement. Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery o PAR para pangasiwaan ang paggawa ng mahigit 160 billion pesos na Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan o CRRP at ang implementasyon nito. Patay na parehas yan si Dinko Suliman tsaka si Pinoy. Naglalaro na ng tong-it sa impyerno mga yan eh. Sa isang dokumento na ibinigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kay Attorney Panelo, makikita ang iba't ibang accomplishment ng pamahalaan hanggang taong 2017. Noong Disyembre 7, 2017, may kabuoang 1,150,636 families. Grabe, ang dami niyan. 1,000,000 pamilya. 1,150,000 families ang natulungan noong paano mo nasabi na paano mo nasabi na walang ginawa ang gobyerno before you tungkol diyan sa Yolanda? Ano ba itsura ng Yolanda ngayon? Para ba siyang para pa rin, kung ano yung itsura niya nung binagyo siya, ganun pa rin ba itsura niya ngayon? Oo, hindi ko alam O 110% ng kabuoang CRRP target na 1,048,637 families ang nakinabang o nakatanggap ng kanilang tulong. Samantala, ang Administrasyong Aquino ay nakapagtayo ng 160,000 pabahay at nagsimula Ano ba yung pabahay ni Pinoy? Ang gaganda. Utang na, iba-iba pa kulay. Ano yan, Google? Ang galing ni Pinoy, oh. Puta, nakita mo yung pinagawang bahay ni Pinoy? Yung bahay ng mga katulong nila, mas maganda pa dito eh. Puta, ragis ka Pinoy, sana nasa impyerno ka ng hayop ka. Tingnan mo itong mga bahay na to. Puta, nakita mo yung laktong bahay, kawayan.
Ay na. Alam mo itong pinagawa ni Pinoy parang Takeshi's Castle eh. Tatandaan niyo siya Takeshi's Castle? Yung puta pag pumasok ka, yung may mga monster doon na nilalaglag ka doon sa mga butas. Parang ganun eh. Pucha, yan oh. Ay na, miski ako, di ako titira dyan eh. Baka pagpasok ko dyan, malaglag pa ako dyan sa kung saan. Ay naka-Pinoy. Hayop ka Pinoy, tinan mo tong ginawa mo rito. Parang putang ina niyan, tsura nitong mga pabahay na to ni Pinoy. Abnormal talaga si Pinoy, no? Ibang klase. Kaya ina, ganito ang utak ni Leni Robredo eh. Kung si Leni Robredo nanalo, puta, ganito na kulay ng Pilipinas ngayon. Ang galing talaga ni Pinoy. Oh. Tingnan mo naman, oh, pucha yan, oh. Kaya ina yan, oh, yung switch, nandoon sa may pintuan. Kaya inang bahay to. Parang hindi pinag-isipan ng puto. Parang grade 1 yung nag-design. Kaya ina, oh. Matindi daw dyan, wala daw CR yan. Oo, yung mga bahay na yan, hayop naman talaga, oh. Wala kaagad ang distribusyon nito noong 2014 para naman sa Tingnan nyo yung pinagawa ni PRRD na pabahay, o tingnan nyo. Administrasyong Duterte. Meron ho silang target na yung mga Ako, Taragis, tingnan mo naman yung bahay ni Duterte. Pucha yan, may tao sa loob, may kortina pa. Saan ka naman, di ba? Ayan ang walang pinagawa. Walang due naman. Oy, tingnan ninyo yung tingnan ninyo yung pinagawa ni Pinoy, yung utak ni Pinoy versus yung utak ni PRD. Tingnan mo itong mga bahay na pinagawa ni PRD. Si Kabsik, ang bata pa dyan, oh. iwan na mga hindi pa nagagawang housing units. Tatapusin nila. At yun ay in 2022, natapos nila. 85% ang natapos nila. Nung matapos ang termino ni Presidente. Nakita mo yung tsura nito? Puta na may barko pa dun sa may kalsada. Ano yan? Yung barko na yan, di ba natanggal yan? Kasi kung natanggal na yan, puta may nangyari na dyan. Walang hiya naman talaga, oh. Ni Duterte, 85% of the targeted figure of 205,000 housing units have been distributed. 85% to. 85% wala pa rin nagawa? 85% na wala pa din nagawa? Pucha, anong gusto nyo? Para may magawa 100%? Para wala na kayong problemahin? Go. Siyempre, may continuity dapat. Walang hiya naman, no? So talagang as in nothing was, we just started 2 years ago, ganun. Wala. So itong mga ginawa ni Duterte na to, ano to, panaginip? Itong mga ginawa ni Duterte na to, ano to? Haka-haka lang, parang sinabi ni Gadon. Walang hiya naman talaga, ibang klase, ibang klase. So may natirang 15%. Sa kabila nito, naniniwala si Attorney 15% na lang pala yung gagawin nyo, nagreklamo pa kayo? Nagawa nga ni PRRD ng 85% nang may pandemic pa. Tapos kayo, 15% na lang pala yung tatapusin nyo. Kung makareklamo kayo, parang ginagawan kayo ng lollipop. Panelo na gaya ng dati ay nakatanggap lamang ng maling impormasyon si Pangulong Marcos Jr. dahilan kung bakit nakapagbitiw ito ng maling pahayag. And itong 15% remaining, ito yung marahil tinutukoy ni Presidente Marcos Jr. Na nagsimula. Nagsimula ho sila in regard to the 15% na natira. And ito pong 15%, sinimulan niya. Madalit sabi, it is to the credit of this Marcos administration that it continued the remaining 15%. But it is not accurate to say that the Aquino and the administration of Duterte walang nagawa kasi nga 85% nga ang naubos eh. Ang natira lang 15%. Ang pala, 15 lang pala. Kakakinig mo yan, BBM kay Gadon. Kaya dapat tanggalin mo na yan si Gadon. Kasi kung wala si Gadon sa tabi mo, baka hindi mo sinabi yan eh. Oo, baka mamaya si Gadon na nang bumulong sa'yo niyan, ha? Kaya credit must be given to where it is due and to whom. Edi syempre, Aquino administration, Duterte administration, and BBM administration. Lahat ho sila. Kaya lang, ang naging problema sa tingin ko, as usual, the president is always
misinformed. Ang problema, the president is always misinformed. So ang the problem ay nasa paligid niya. Oo, yung mga advisors niya, yung mga secretary niya, yung mga executive secretary, special assistant to the president niya. Yan ang mga salot dyan. Tapos meron ka pang advisor na si Larry Gadon, talagang ganito yung mga magiging statement mo na pang-ewan. So maling-mali po sir, maling-mali po na hindi mo na nga pinarangalan yung tao. Sinabi mo pang wala siyang ginagawa, 85% yung natapos ng dalawang administrasyon, 15% na lang yung sa'yo, nagrireklamo ka pa. Pero katulad ng sinasabi ni Panelo, ako naniniwala ako na si PBBM ay walang say dito. Ang may say dito o ang mga na bumubuyo dito kay PBBM ay ang mga nakapalibot sa kanya na mga unggoy.